nga pala si Jeremy A. Digit, ang inyong tagapag-ulat ng Kabanatang 24 ng El Filibusterismo, na ang pamagat ay mga pangarap. So simulan na natin. Ang mga tauhan ng kabanatang ito ay naglalaman ng una, Isagani, isang makata at estudyanteng may malalim na pag-ibig kay Paulita. Pangalawa, Paulita Gomez, kasintahan ni Isagani, praktikal at pinipiling maginhawa ang buhay. Pangatlo, Juanito Pilais, mayamang binata na interesado kay Paulita Gomez. Pangapat, Dunya Victorina, tiyahin ni Paulita na may impluwensya sa kanyang desisyon. Don Tiburcio, ang dating asawa ni Dunya Victorina na nagtatago mula sa kanya. Benzaib, isang mamahayag na nabanggit habang nag-uusap tungkol kay Simon at sa kanyang biglaang pagkakasakit. Si Simon, hindi siya lumitaw sa kabanata, ngunit binanggit na siya ay may sakit na tinanggihan ang mga bimisita sa kanya. Mga talasalitaan. Una, promenada, lugar na ginagamit para sa paglalakad o pagmamasyal, kadalasang nasa tabing dagat o parke. Ang halimbawa nito ay naglakad ang magkakaibigan sa promenada habang nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Pangalawa, estranghero, taong banyaga o hindi kilala, isang tao na hindi pamilyar sa isang lugar o sitwasyon. Ang halimbawa nito ay may estranghero na lumalapit at nagtanong kung saan ang pinakamalapit na paaralan. At panghuli, alingas-ngas, ingay o tunog na nagmumula sa isang bagay o pangyayari, maaaring nagmula sa malayo o paligid. Halimbawa nito ay narinig nila ang alingas-ngas sa labas kaya sila ay napatigin sa bintana. Sa buod naman tayo ng kabanata. Naglakad si Isagani sa Malecon de Manila upang makipagkita kay Paulita na nagtakda ng tagpuan. Alam niyang pinag-uusapan nila ang nangyari sa teatro noong nakaraang gabi, kung saan nakita niyang kasama ni Paulita si Juanito Pilais, bagaman buo na ang loob ni Isagani. Na humingi ng paliwanag at lumayo kay Paulita, natunaw ang kanyang sama ng loob nang makita niya itong ngumingiti sa kanya. Dumating sina Paulita kasama ang kaibigan at si Dunya Victorina. Mabilis na nagpakawala si Dunya Victorina ng tanong tungkol sa pagtatago ni Don Tiburcio. Ngunit sinabi ni Isagani na wala siyang nilalaman sa usapan. Nabanggit ni Dunya Victorina ang posibilidad na magpakasal siya kay Juanito Pilais. Isang idea na ikinatuwa ni Isagani at Paulita kahit na nagkakaroon ng pagkakataon si Isagani na magsalita laban kay Juanito. Pinili niyang purihin ito sa kabila ng kanyang nararamdaman. Pinagbigyan ni Dunya Victorina sina Isagani at Paulita na mag-usap ng pribado, na siyang nagbigay daan sa pagpapalitan nilang ng mga pangarap. Pangarap ni Isagani na balang araw ang mga isla ay tatawirin ng mga tren at magkakaroon ng mga pabrika at gusali. Naisip niya na ang bayan ay magiging malaya at magiging masagana, kung saan ang bawat isa ay magtutulungan para sa ikabubuti ng lahat. Ngunit nagdududa si Paulita sa mga ito na sinasabing maaaring mga pangarap lamang ang mga lahat ng iyon. Napaisip si Isagani na kahit hindi niya magtagumpay ang kanyang layunin, magiging masaya na siyang mamatay sa ngalan ng kanilang bayan at maipagmalaki ni Paulita ang kanyang sakripisyo. Mga mahalagang pangyayari. Naglakad si Isagani sa Malecon de Manila upang makipagkita kay Paulita at dito niya binalak humingi ng paliwanag sa nangyari noong nakaraang gabi sa teatro. Pangalawa, dumating si Dunya Victorina kasama si Paulita at ang kanyang kaibigan at binanggit niya na ang kanyang balak na magpakasal kay Juanito Pilais na ikinatuwa ni Isagani at Paulita. Pangatlo, nagkaroon ng pagkakataon sina Isagani at Paulita na mag-usap ng pribado at dito nila ibinahagi ang kanilang mga pangarap, subalit nagdududa si Paulita sa mga ito habang si Isagani ay handang magsakripisyo para sa kanilang bayan. Ang mga aral at mensahe sa kabanatang ito. Una, ang kabanata ay nagpapakita ng mga kahalagahan ng dignidad sa pag-ibig, kung saan si Isagani ay handang isakripisyo ang kanyang damdamin upang mapanatili ang kanyang dangal at
at prinsipyo. Ipinakita nito na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa damdamin kundi pati na rin sa respeto sa sarili. Pangalawa, ang mga pangarap ni Isagani para sa bayan ay nagpapakita ng pananaw ng kabataan para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ngunit ipinakita rin nito na ang mga pangarap ay hindi madaling matupad at kinakailangan hirapan at harapin ang mga balakid upang makamit ang inaasahan sa pagbabago ng lipunan. Ito ang mga tanong galing sa kabanatang na ito at para rin ito sa inyo. Una, sino ang pinuntahan ni Isagani sa Malikondi, Manila? Ang pinuntahan ni Isagani ay si Paulita Gomez sa Malikondi, Manila. Pangalawa, ano ang pangaral ni Isagani sa bayan? Ang pangaral niya ay mahalin at ipagtanggol ang bayan. Pangatlo, paano tumugon si Paulita sa mga pangarap ni Isagani? Ang pagtugon ni Paulita sa mga pangarap ni Isagani ay hindi niya ito sineryoso at parang pinagtawanan labang si Isagani. I just had to let you know you're She a happy baby, she a happy